latest from the press, maririnig na! Eksklusibo! Hindi rin nagpahuli ang report ni Fernande Guzman dahil sina Gretchen Barreto at Tony Boy Cuangco nag-donate daw ng ilang milyon sa isang simbahan. Hindi pa malinaw kung ilang milyon ang binigay ni Gretchen at Tony Boy sa isang simbahan sa San Jose, Tarlac. Pero ayon sa kapatid nating si Fernan, ay hindi na raw ito nakakagulat dahil mula nang nalaman ng dalawa na nakakapagpagaling ng sakit ang nasabing simbahan, ay naging deboto na ang mga ito. Sa ngayon ay inaasahang mapapadalas na sa Tarlac sina Greta at Tony Boy para bisitahin ang simbahang kanilang tinutulungan. Abangan ang iba pang exclusive interviews at chika mula sa mga kapatid natin sa press. At ang latest naman, eto na sa Kapuso actress na mukhang nasesentro po ngayon sa mga issue at intriga. Heart Evangelista abay nagpahayag sa politiko na mga nalilink sa kanya. Eto ang latest. Watch nyo. Ang latest kay Heart Evangelista. I'm set to shoot a movie very soon under Viva. Pero bago pa simula ni Heart ang shooting sa kanyang bagong pelikula, tinanong muna namin siya tungkol sa kanyang nakaraan with Danielle Matsunaga. I think it was a win-win situation for the two of us. We learned a lot from that relationship. We both became mature and you know, it's nice to meet people and they make a mark in your life and it changes your life forever. It makes you a better person. That worked for him and worked for me. Laking gulat naman ni Heart sa napapabalitang ang pagkakaiba nila ng estado sa buhay ni Daniel ang dahilan ng kanilang paghiwalay. That's a big insult for me kasi wala talaga akong, oh my gosh, ako talaga yung someone that wouldn't do that. My past relationships were also about that. So, no, not at all. Hindi naman yun ang sukatan eh. If there's anything that I can be proud of, I think I was named Heart for me to just, you know, give love. And it's really not part of that. Ano nga ba ang kwalifikasyon para mapaibig ang isang Heart Evangelista? No qualification at all. As long as masaya siya at masaya ako, yun lang siguro yun. At sa isyong nakikipag-date na siyang muli at pati sa isang politiko ay nalilink na rin siya. I don't think it's called dating. There's a new term for that nowadays. But no, I don't think it's dating. Kung hindi ang pakikipag-date, ano kaya ang dahilan ng pagiging blooming ngayon ng Kapuso star? Peace of mind ang aking reason these days. It's really nice to enjoy life, work, everything, and yun, it's nice. I like it. Siguro, very peaceful ako ngayon, kaya blooming ako. Ang latest, narito na ang latest kay Miss Jaja Padilla. Unti-unti na siya nakakapag-move on daw sa pagkawala ng comedy king na si Dolphy. Pero alamin natin kung ano ba talaga ang latest dito kay Miss Jaja Padilla. Ang latest, Jaja Padilla kasama sa cast ng dramedy musical na I Doobie-Doobie-Doo. Maswerteng nakapanayam ng ating kapatid host na si Icy Mendoza ang divine diva na si Miss Jaja Padilla. Hello mga kapatid, nandito tayo sa last shooting day ng I Doobie-Doobie-Doo at kasama natin ang divine diva, Miss Jaja Padilla, para malaman kung ano nga ba ang latest sa kanya. Hi, Miss Jaja. Tell us about the movie. Ano po role niyo dito sa I Doobie-Doobie-Doo? I play the role of Elaine Fontabella. Mommy ako ng character ni Tippy at yun ang ikakasal sa anak naman nila, Uge. Kaya medyo may mga differences. Siyempre kami yung mayayaman, sila yung mahihirap. Actually, isa ako sa mga against na magpakasal yung anak ko ng maaga kasi yun ang nangyari sa akin. Natrap ako sa isang marriage na hindi naman masaya. Recently po ay nag-birthday po ang comedy king na si Sir Dolphy. Ano po ginawa niyo to celebrate his birthday? Actually, I was sick that day and I had to take medication that made me really drowsy. So, I just prayed for him, yun lang, and I stayed home. May mga kumakalat na balita tungkol sa dinaramdam na sakit ng divine diva. Kaya naman inalam namin ang latest sa totoong kalagayan ng kanyang kalusugan. Miss Jaja, ano man po ang latest sa inyong health? Kasi marami po kaming nababasa ng mga intriga, so kailangan po namin ng confirmation from you. Hindi ba yung mga... Ayoko ma-depress yung audience, sasabihin nila kamamatay lang ng asawa niya. Pero, merong hindi magandang balita. Nag-smile na lang tayo, hindi ba? Alam mo naman tayo mga Pinoy. Malalaman ko kung ano talaga ang dapat gawin. Konektado to dun sa birth defect ko dati. I was born with a defective left ureter. If you remember when I was doing Jaja Saturna, I was so thin. I was drinking a lot of water. And I had surgery after that to correct that. Ngayon, it left my
left kidney distended. Ibig sabihin parang namaga siya. So, meron siyang diferensya ngayon. So, kailangan kong pa-check ulit. Ano po, meron po kayong plan to go on a vacation? Kasi po may mga nagtatanong if it's sa Holy Land or sa US. So, saan nga po ba talaga? Supposedly kasi sa Holy Land, but then Dr. Vicky and I will be launching ZO product of Abaji, so we're going to LA. And at the same time, she played my angel, and kasi kailangan ko ng second opinion sa isang doktor. Merong isang magaling na doktor si Dolphy doon, yung urologist niya sa Cedars-Sinai, the Hospital of the Stars. And syempre medyo cha-ching yun, medyo buti na lang meron akong angel. Ayan, so thank you, Dr. Vicky. Magpapacheck up ako. So hopefully, after 2 weeks, makabalik na ako. So, feel better, Miss Shasha, and we'll see you soon. We'll see you soon, and abangan namin ang I Doobie Doobie Doo. At yan mga kapatid, ang latest. At mas marami pa pong pasabog ang hatid namin sa inyo ngayong Lunes. Kaya tutok na para sa ang latest! I love it! Noong nakarang Sabado po mga kapatid ay inihatid namin sa inyo ang kwento tungkol sa kahirapang pinagdadaanan ng tinanghal na Best Actor ng Cinemalaya na si Christopher King. Tatawirin daw niya ang lahat, gagawin niya ang lahat at tutulayin niya ang alambre at kakapit siya sa patalim. Ano nga bang uri ng paghihirap ang kanyang pinagdadaanan? Ang latest kay Christopher King, panoorin po natin. Ang latest ngayong Lunes! Cinemalaya Best Actor Christopher King ibinuking ang dahilan ng pagkapit sa patalim. Matapos ang eksklusibong pag-amin sa ang latest updated noong Sabado, Christopher King idinetalye ang dahilan ng paghihirap. Saan kayo nakatulog? Anong pamumuhay meron kayo ngayon? Normal, palaging sakto. Yung anak mo ba yung dahilan, yung pamilya mo, kaya ka nagpursigay magtrabaho? Oo. Kasi yung panganay ko anak may sakit, meron siyang Hunter syndrome, mabilis tumanda, yun. Kaya yung naman niya, yung mga buto lang, yung mga bones lang, tapos may tinutubuan na siya ng Wala parang medication, basta hindi ko na iniisip. Hindi madali para kay Christopher na makitang nahihirapan ang kanyang anak. Kaya naman bilang ama ay handa raw niyang gawin ang lahat para lamang mapagaan ang buhay nito. At kahit nangaraw ang pagkapit sa patalim, ay kakayanin niya. Ano ba sasabihin niya? May mga sumusuporta naman sa akin na hindi ko naman kailangan gawin yun para yun. Pero bakit mo siya nagagawa minsan? Dahil sa no choice. May award ka na dun sa sinasabi nating pagkapit mo sa patalim. Gagawin mo pa ba siya kung gipit? Kahit sino naman siguro pagka Hindi ka nahihiyang sabihin to? Hindi ako nahihiya kasi hindi naman para sa akin kasi hindi ko kayo makita magutom yung mga anak ko. Aminado si Christopher na hindi niya intensyong gawin ito ng panghabang buhay. Kaya naman iisa lamang ang kanyang hiling ngayon. Yun lang, isang regular na trabaho lang na sa hindi ko alam kung kailan ako kikita, hindi ko alam kung kailan susunod. Bawat tagumpay at pagsisikap ay iniaalay ni Christopher sa kanyang mga anak at pamilya. Kaya naman bilang ama ay isa lang ang masasabi niya para sa mga batang pinaguhugutan niya ng lakas. Alam nila kung gaano ko sila kamahal. Sila na lang ang kayamanan ko. Ako'y uulitin ko lang yung naging reaction ko nung nakarang Sabado. Gusto ko siyang makilala para siya'y kamayan ng mahigpit at yakapin na rin dahil sa kanyang pagiging totoo. Ang dami ko na kasing nakaka-enkwentrong mga lalaki at babae na gumagawa ng milagro, na nagde-deny, nagmamalinis. Paminsan-minsan may nasasalubong tayong katulad ni Christopher King na sinasabi ang katotohanan. Saludo ako sa kanya. Oo. Actually, lahat naman tayo nagulat nga doon sa ginawa niyang yun. Although, syempre tayo parang naaawa, nangihinayang na bakit naman, baka naman may malaki pa siyang puwang dito sa industriya na ito, di ba, na bakit kailangan niyang gawin yun, yung pala na ay dahil doon sa kadahilanan na may problema pala talaga siyang matindi sa pamilya at kailangan tulungan ang anak Sa niya. anak. Oo. Yung sakit, di ba? Yung parang, alam mo, Yung tumatanda siya, kumukulubot yung balat. desisyon parang gano'n. kumukulubot kahit bata pa, nagmumukhang matanda ang bata. Pero ang maganda dito, Nay, nakita natin na talagang naging best actor siya. So, ibig sabihin, eto na siya, pwede na siyang graduate kung ano man yung naging nakaraan niya, matuto na siya doon at maging inspirasyon sa kanya yung kanyang tropeyo, yung kanyang pagkapanalo para mas maging maganda yung mga susunod niyang proyekto. At sana nga madagdagan pa ang kanyang trabaho para kung ano man yung ginagawa niyang milagro na inaamin niya, maiwasan na niya yon. Oo. Diba? Sana nga, yun na iniisip ko na sana itong industriya na ito, ngayong nakita natin kung gaano siya kagaling, maging mabait din naman din. Oo, Diba? tama Kasi- yun. diba? Kasi pero sa showbiz talaga, hindi natin maiiwasan yung ganyan na may mga gamit pa
actor, may kailangan punta ka dito, sama ka dito. Pero siguro sa industriya natin ito, kailangan lang natin maging tayo, matalino at maging talagang yung values natin nandun pa Na huwag din. makakalimutan. At syempre, mangingibabaw pa rin yung talento natin. Kasi di ba para naman maipagtanggol ka na ibang tao tulad ng nakita natin na may acting ability naman. So, Pero Mr. Fu, may mga pagkakataon at palasak ang pagkakataon na kahit may talent ka, kaya mong gawin ang pinagagawa ng mga direktor at hinihingi ng script. Pero kung wala kang backer Correct. at wala kang koneksyon sa isang network, sa isang produksyon, wala, matetenga lang ang Huwag talent naman mo. sanang ganun ang Diba? mangyari kay Lagi na lang Christopher ganun. King. Diba? Sana. Sana magkaroon siya ng angel Correct. na Noel Ferrer. Diba? Sana. Na Naku, pwedeng tulungan Tito siya na Noel. magka-career. Naku. Tito Noel. Hindi Palagay ba? ko, Tito Noel, siya na lang ipalit mo kay Edgar Allan Ay, naku, Guzman. afraid! Ay, parang... Kasi palagay ko, Hindi, ako kamag-anak ko tong feeling ko batang parang to eh. baka mas magiging Alam mo- masipag yun. May kamag-anak ko Focus, to. dedicated. Oo. Baka. Tsaka baka Kamag-anak walang ko. girlfriend na sex bomb. Walang girlfriend na sex bomb. Kamag-anak ko tong batang aktor na ito. Hindi, siguro lang talaga Christopher din. Min. Ay, naku, ako. Siguro Papalitan ko na. kailangan mapapaligiran lang siya ng mga positive Tamang at tao. magandang tao. Magandang impluensya. Basta ako magiging Okay. Mr. Fu Queen. Dalking siya. Dalking Okay. siya. So mga kapatid, maraming salamat po sa pagsalo sa amin sa isang mainit na kwentuhan ngayong gabi. Sana po bukas pong muli makasama namin kayo. Huwag po kayong bibitiw. Lagi lang po kayo tututok para sama-sama po natin pagpistahan ang Latest! Magandang gabi Bongga! po.